Amen. Isa po pagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa at purihin po ang Panginoon sa umaga pong ito. Ang atin pong pag-aaral ng salita sa umaga pong ito ay panggagaling po sa lugarin po ng DFC Kunshan sa pangunguna po ng Pastor Jonald Cabanag at Pastora Lynn Chang at other po ng Pastora Novariza Mazaredo. Purihin po ang Panginoon sa umaga pong ito at bago po tayo magpatuloy ay tayo pong muna'y umawit ng papuri sa atin pong Diyos. Awitan po natin siya sa umaga pong ito at patuloy na tayo po ay lumapit sa Kanya sa umaga pong ito. Hallelujah, Jesus. Purihin kayo, Panginoon. Dakilain kayo, O Diyos. Iwalatiin dakilan yung pangalan, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon. Piling mo, magpupuri ako sasamba sa pangalan mo, yes Lord. Itataas, itatanghal pangalan niyong banal, magpakailanman. Piling mo, yes Lord, magpupuri ako sasamba sa pangalan niyo. Itataas, itatanghal pangalan niyong banal, magpakailanman. Hari ka ng mga hari, hari ka ng mga hari, yes Lord. Panginoon ng mga Panginoon, makapangyarihan, puno ng kabanalan, pupurihin ka ngayon at kailanman. Sa piling mo, Panginoon, magpupuri. Sa piling mo, magpupuri ako sasamba sa pangalan niyo. Itataas, itatanghal pangalan niyong banal, magpakailanman. Hari ka ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, makapangyarihan, puno ng kabanalan, pupurihin ka ngayon at kailanman. Hari ka ng mga hari, hari ka ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, makapangyarihan, puno ng kabanalan, pupurihin ka ngayon at kailanman. Pupurihin ka, pupurihin ka ngayon at kailanman. Pupurihin ka, pupurihin ka ngayon at kailanman. Salamat po sa Panginoon. O hallelujah. Purihin ka, O Diyos, dakilain ng iyong dakilang pangalan, Panginoon. Hallelujah. Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, marami pong salamat, Panginoon, sa umaga pong itong iyong muling ipinagkaloob po sa amin. Marami pong salamat sa muling pag-asang naranasan naming nagmumula sa inyo. Umaga po ito'y sumisimbolo, Panginoon, ng muling pag-asa, Panginoon, na kami niyong patuloy na sasamahan.
Dalangin ko, Panginoon, sa umagang ito ay patuloy na ibabanyong hapong yung banal na Espiritong patuloy na makakilos po sa amin sa umagang ito. Maraming pong salamat sa inyong palaging laan na biyaya sa amin pong mga buhay. Maraming salamat sa inyong patuloy, Panginoong, pagkilos sa amin pong mga buhay. Mas sa oras po na ito, patuloy tanggapin niyo po ang amin pong handog na papuring awitin, Panginoon, na may kalakip na pasasalamat. Sa oras po na ito, Panginoon, patuloy na tinataas po namin kayo at patuloy na luwalhatiin ang inyong dakilang pangalan. Sa inyo lamang, Panginoon, ang pinakamataas papuri, pagsamba, pagdakila at walang hanggang pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. At tayo po idadako na sa salita ng Diyos sa umaga pong ito. Tinatawagan ko na po ang ating kapatid, Sister Love Andrade. Pray. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Salamat po sa Diyos dahil sa kanyang biyaya at habag tayo po ay naririto sa umagang ito. Purihin po ang Panginoon bago po tayo dadako sa salita ng Diyos. Tayo po muna ay manandali ang manalangin. Hallelujah. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dakila kayo, Panginoon. Salamat sa inyong pag-ibig, O Diyos. Salamat sa inyong kahabagan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa inyong pag-iingat sa amin araw-araw, O Diyos. Salamat, O Diyos. Pupurihin ka, Panginoon, sa umagang ito, O Diyos. Naway, Panginoon, sa umagang ito, dalangin po namin ang inyong pagsama, Panginoon. Maranasan namin, Panginoon, ang inyong banal na presensya, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa inyong kabutihan. Kaya, Panginoon, sa mga oras na ito, dinudulog po namin ang pag-aaral na ito, Panginoon, at hinihiling po namin na kasama namin kayo, O Diyos. Salamat, O Diyos, sa inyo po namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri, pagdakilat, parangal sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Amen po. Salamat po sa Diyos. Sa umagang ito, isang mapagpalang muli na umaga sa buhay ng bawat isa. Purihin po ang Diyos. Tunay nga na ang Diyos ay napakabuti. Amen po ba? Dahil sa umagang ito ay tayo po ay mag-aral ng salita ng Diyos. At ang ating pag-aaralan po ay makikita po sa aklat ng Matthew chapter 28 verse 18 to 20. Inuulit ko po yung ating pag-aaralan ay makikita po sa aklat ng Matthew chapter 28 verse 18 to 20. Na kung saan po ay ibinigay ni Jesucristo ang kanyang huling utos sa mga kanyang alagad matapos siyang mabuhay na muli. Amen po ba? Ipinahayag niya na ang lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa ay nasa kanya. Kaya inutusan niya ang kanyang mga tagasunod na humayo gawing alagad ang lahat ng bansa. Amen po ba? Binyagan sila at turuan sila na sumunod sa kanyang kalooban, sumunod sa kanyang mga aral. Kasama ng utos na ito, amen po ba? Ang pangako na siya'y laging sasama sa kanila hanggang sa katapusan ng panahon. Purihin po ang Panginoon. At ito po yung sabi dito sa Matthew 28 verse 18 to 20. Lumapit sa kanila si Jesucristo at sinabi, binigay sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. 19. Kaya puntahan ninyo ang lahat ng mga lahi at gawin silang mga tagasunod ko. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo at tandaan ninyo, lagi ninyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. Purihin po ang Panginoon sa ating nabasa po dito. At yung ating topic po ngayon, ginawan ko po ng topic yung ating pag-aaralan. Yung topic po ay, kung hindi tayo, sino po? Ang dakilang utos ng Diyos. Amen po ba? The Great Commission. Purihin po ang Panginoon. Mga kapatid, marami pong tao ngayon ang naghahanap. Amen po ba? Naghahanap ng pag-asa. May mga pamilya po na wasak, may mga kabataan na naliligaw. Amen po ba? Naliligaw po ng landas.
mga puso na may mga tanong or kawalan ng pag-asa. Kaya ang tanong po ng langit, sino ang magsasabi sa kanila ng pag-ibig ng Diyos? Sino ang magdala sa kanila ng liwanag sa mundong ito? Hindi po ba? Kaya ito po yung binigay po sa atin sa aklat po ng Matthew 28:18-20. Ano po? Kaya yung tanong kung hindi tayo, sino po? Meron po tayong pag-aaralan na tatlo at yung una po ay may otoridad ang utos. Amen? Yung sabi po sa Matthew 28:18, lumapit sa kanila si Jesucristo at sinabi, ibinigay sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Amen? Ang dakilang utos ng Diyos ay hindi suggestion lang or hindi ito option lang. Ito'y hari na talagang may-ari ng lupa at langit na nag-uutos po sa atin na may kapangyarihan. Amen po ba? Isipin po natin, kapag ang commanding officer mag-uutos po doon sa mga tauhan niya, hindi muna pinag-iisipan ng tauhan niya. Hindi po sasabihin na, ay teka lang, pag-iisipan ko muna. Hindi po. Talagang susunod po siya kaagad. Ganon din po sa atin. Amen po ba? Kung ang hari ng langit ang nag-uutos, hindi na natin dapat tanungin kung susunod ba tayo. Ang tanong ay kailan tayo kikilos. Kailan tayo susunod. Amen po. Kaya ang sabi po dito sa Philippians chapter 2 verse 9-11, babasahin ko po sa English. Therefore, God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name. Purihin po ang Panginoon. Binapakita po dito na si Jesus ay may ganap na kapangyarihan sa langit at lupa. Purihin po ang Diyos. At ito nga pong una na binanggit po natin, may otoridad ang nag-utos. Amen po. Huwag po natin i-question yung utos ng Diyos kapag inuutusan, kapag kinakausap tayo ng Panginoon na gawin yung kalooban niya. Huwag po natin ibaliwala, kundi sundin po natin, sabayan po natin ng panalangin. Amen po ba? Dahil kapag wala po yung panalangin, imposible po na samahan po tayo ng banal na espiritu. Kaya kailangan po napaka-importanting manalangin sa lahat ng bagay. Amen po ba? At yung pangalawa po, may mission ng bawat mananampalataya. Yun po yung sabi kanina sa binasa natin sa Matthew 28:19. Sa 19 na po tayo. Kaya puntahan ninyo ang lahat ng mga lahi, gawin silang mga taga-sunod ko. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at Anak at ng Banal na Espiritu. Purihin po ang Panginoon. At pansinin po natin dito, hindi sinabi po ng Panginoong Hesus na go pastor, go leader. Hindi po sinabing ganon. Kundi po, ang sinabi po ng Panginoong Hesus, go. Ibig sabihin, hindi lang po sa pastor, hindi lang sa mga kuya, ate, kundi sa ating lahat po. Amen po ba? Maaaring uutusan ka ng mga kapatid mo sa Panginoon, pero minsan may pagdadalawang isip pa tayo na sundin. Amen po ba? Pero pagdating sa Panginoon, hindi po. Kailangan po nating sumunod sa Panginoon. Amen po ba? Ibig sabihin, ang misyon ng Diyos ay para sa lahat ng mananampalataya. Di tayo tinawag para lang umupo sa church, para lang umupo sa simbahan, kundi po tinawag po tayo para magdala ng Diyos sa mundo. Amen po ba? Amen. Purihin po ang Panginoon. At yung una pong, example po, meron po tayong isang silid na sobrang dilim. Tapos magsisindi po tayo ng isang kandila roon. At iisipin po natin na biglang lumiwanag yung isang silid. Amen po ba? Hindi kailangan marami agad.
kahit isang liwanag lang nagbabago na ang paligid. Ngayon, isipin mo rin ito, kung may nakikita kang, kung may nakakita ng kakaibang liwanag sa isang banda ng silid, nahihikayat sila at pupunta pa roon. Amen po ba? Ganon din sa atin ganon din po sa atin ng mga Kristiyano. Kapag nakakakita ang ibang tao ng kabutihan mo sa buhay, amen po ba, pagmamahal o simpleng kabutihan na ginagawa natin, nagiging interesado po sila. At nagtatanong, bakit ganto siya? Ano ang pinagkukunan niya ng lakas? Anong pinagkukunan niya ng pag-asa? Amen po ba? Ang pinagkaiba po, meron po tayong Diyos nilalapitan. Amen po ba? Kaya hindi mo kailangan ipilit o ipaliwanag kaagad na minsan ang simpleng presensya mo lang, liwanag at kabutihan, dahilan po para baguhin po ang ibang tao at ilapit po sila sa Panginoon. Amen po ba? Wala pong imposible sa Panginoon. Kung ikay nag-iisa lang sa inyong kung ikaw ay nag-iisa lang na Kristiyano sa inyong pamilya, wala pong imposible sa Diyos. Dahil ikaw po ay nagliliwanag, pero yung liwanag na iyan, panatilihin po natin. Dahil yung liwanag na iyan, yan po yung magdadala po sa Panginoon ng ating pamilya. Amen po ba? Huwag po natin kalimutan na palaging manalangin, humingi ng gabay sa Panginoon. Dahil ang Panginoon po ay hindi madamot, sa lahat ng oras sasamahan po tayo. Amen po ba? Kahit na may sitwasyon ka ngayon na minsan ay hindi mo na kaya, hindi mo na alam kung ano yung gagawin mo, nawalan ka man ng trabaho or mabigat or magaan yung problema na yan, meron pong Diyos na patuloy po tayong sasamahan. Amen po ba? Kaya kung may pinapagawa po sa atin yung Diyos, wag po natin kaligtaan na ibaliwala. Ano po? Patuloy po tayong sumunod at gawin po yung kanyang inuutos po sa atin. Ang bawat mananampalataya ay may mission po. Wag po natin Wag po tayong maging selfish doon sa mga taong nangangailangan po ng tulong. Na ikaw ay may alam sa salita ng Diyos, ikaw ay may alam sa kaligtasan, pero marami pong kaluluwa yung nangangailangan po ng tulong ng bawat isa. Amen po ba? Yun po yung ating patuloy na ihingi sa Panginoon. Kung meron po tayong purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Kaya po sa umagang ito, meron pa po tayong isang pag-aaralan. Ano po? Kaya yung masasabi ko po doon, sa Matthew 5:16, let your light shine, hindi po ba, before others that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Ang liwanag natin sa simpleng paraan ay nagiging daan para makita ng iba ang Diyos. Amen po, purihin po ang Panginoon. Ano po, sa simpleng aya mo lang doon sa tao, yung katabi mo pala sa eroplano ay nangangailangan na ng tulong ng salita ng Diyos. Sa simpleng yaya mo lang, sa simpleng share the word of God, hindi po ba? Mag-sink in po yan sa Kanya. Amen. At yun po yung daan na yung taong yun ay magkaroon ng kalakasan dahil po dun sa na-share mo sa Kanya. Purihin po ang Panginoon. Sa simpleng invitation lang, pero pwede po itong baguhin ang walang hanggang buhay ng isang tao. Purihin po ang Panginoon at yun po yung sabi din sa Roma chapter 10 verse 14. How can they call on the one they have not believed in? And how can they believe in the one of
they have not heard. How beautiful are the feet of those who bring good news. Ano po? Nagpapakita ng kahalagahan ng simpleng pagbabahagi ng Ebanghelyo. Purihin po ang Panginoon. Amen. At yung pangatlo po, yung last po ay may pangako ang Diyos sa mga sumusunod sa Kanya. Sa Matthew chapter 28 verse 20, may binasa po natin kanina, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo at tandaan ninyo, lagi ninyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. Ibig sabihin, sasamahan po tayo ng Diyos. Hindi lang ngayon, hindi lang noon, kundi magpakailanman. Amen po ba? Hindi tayo pinadala ng Diyos na mag-isa. Amen? May pangako siya sa atin, kasama natin siya sa lahat ng bagay. Ano po, huwag po tayong matakot. Isipin po natin yung isang bata na naglalakad sa madilim na lugar. Kung mag-isa po siya, siya po ay matatakot. Amen? Pero kung hawak niya yung kamay ng kanyang ama, magkakaroon siya ng lakas ng loob. Amen po ba? Ganon din po ang pangako ng Diyos sa atin. Kapag tayo sumusunod sa kanyang misyon, hindi niya tayo iiwan. Amen po ba? Ang misyon ng Diyos ay hindi kailanman ginagawa ng isang taong nag-iisa. Ginagawa ito ng mga taong may kasama ng Diyos. Amen po. Kaya yun po yung sabi din sa Isaiah chapter 41 verse 10. So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. Amen po. Purihin po ang Panginoon. Pinapalakas tayo sa pagtitiwala na kasama natin ang bawat hakbang. Purihin po ang Panginoon. Kaya yung pangako po ng Panginoon, lagi po nating pangahawakan at gawin po yung kalooban ng Panginoon. Kung inuutusan ka ng Panginoon, kung nangusap sa iyo yung Panginoon, na pangaralan mo yung taong ito, wag po natin kaligtaan yon. Gawin po natin ang may samang panalangin po. At wag po tayong matakot, wag po natin isipin na tayo po ay nag-iisa. Meron pong Diyos. Isipin po natin na sa bawat pinapagawa ng Diyos ay kasama natin siya. Amen? Salamat po sa Panginoon sa umagang ito. Patuloy lang po tayo mga kapatid. Maraming tao maraming tao yung nawawala ngayon. Nawawala, nasasaktan, naghahanap ng pag-asa. Tayo po ay purihin po ang Panginoon dahil tayo po ay nakakilala na sa Diyos at alam na yung katotohanan. Lagi po nating panghahawakan na tayo po ay anak ng Diyos. Gawin po yung misyon. Huwag po tayong matakot dahil ang Diyos po ay patuloy po tayong sasamahan. Mahabagin po ang Panginoon. Amen po ba? Salamat po sa Diyos. Kaya yung topic po natin, kung hindi tayo, sino po? Sino nga ba mga kapatid? Amen po ba? Kaya wag po tayong maging tamad sa gawain ng Panginoon. Patuloy po tayong maging masipag, lalo't higit sa pagbabasa po ng Bible. Dahil dito po natin makikita yung katotohanan, dito po tayo kumukuha ng lakas. Amen. Lalo't tayo ay naglilingkod sa Kanya. Patuloy po tayong humingi ng gabay, patuloy po tayong sumunod sa Kanyang kalooban. Wala pong imposible po sa Panginoon. Kahit na sa mahirap ka ngayon na sitwasyon, may Diyos po tayo na patuloy po tayong abutin. Patuloy po tayong samahan ng Diyos. Salamat po sa Panginoon. Purihin po ang Diyos. Ako po ay nagpapasalamat sa Diyos sa Kanyang mensahe ngayong umagang ito. Purihin po ang Panginoon. At tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa umagang ito, Panginoon, sa inyong mga salita, O Diyos, na patuloy niyo pong niremind po sa amin. Salamat, O Diyos, sa almusal, Panginoon, sa umagang ito, spiritual, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa inyong pag-ibig. Panginoon, yung papagawa niyo, O Diyos, meron kaming
kalakasan, Panginoon, na nagmumula sa inyo na patuloy po namin gawin ang inyong kalooban, O Diyos, at hindi po, Panginoon, yung kalooban po namin. Salamat, Panginoon, sa inyong habag, sa inyong biyaya. Salamat, Panginoon, sa inyong mga salita na patuloy po namin pinapakinggan, Panginoon, sa pamuhay po namin ito, O Diyos. At hindi, Panginoon, dito lang sa loob ng church, hindi lang, Panginoon, sa mapakinggan po namin, kundi, Panginoon, maging bunga ito, O Diyos, ng aming pagsunod sa inyo. Kaya, Panginoon, kami po ay muli nagpapasalamat. Kaya, Panginoon, sa mga oras na ito, binabalik po namin ang pinakamataas na papuri. Dahil kung kami lang, Panginoon, wala po kaming magagawa. Di po namin kayang gawin, Panginoon, ang kami lang, O Diyos. Kaya, Panginoon, sa lahat ng bagay, sa lahat ng sitwasyon, palagi kayong kasama namin, O Diyos. Salamat, Panginoon. Pinupurit, sinasamba ka po namin sa umagang ito. Ito po ang aming samot na langin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon. Tapos na po yung ating morning devotion at patuloy lang po tayo sa paglilingkod. Amen. Meron po tayong Diyos na patuloy po tayong sasamahan sa lahat ng ating lakad. Palagi lang po tayong manalangin. Amen. Salamat po sa Diyos at purihin ang Panginoon.